sa panig naman ni na Senator Erwin Tulfo at neto po si Senator Robin Padilla, nagkaroon ng mainit na sagutan. Ito pong dalawang opisyal, mga kabombo, noong September 23 kaugnay sa usapin po ng pagbalik sa batas upang makamit ito pong hustisya laban naman po sa korupsyon. Na ipunto, na igiit po kasi na ito po si Senator Tulfo na dapat ibalik na muna daw ng pamilya Diskaya ang umano'y ninakaw na pera bago po sila payagan na mapasa ilalim dito po sa tinatawag po natin na Witness Protection Program. Kahit na wala po itong legal na batayan. Ito naman po yung tinutulan na ito po si Senator Padilla at sinabing hindi dapat labagin ito pong umiiral na batas kahit pa para po sa layuning makamit ito pong hustisya. Na ito pong bangayan ay bahagi po ng mas malawak na pagdinig sa Senado ukol naman sa mga anomalya sa pundo ng infrastruktura. Dahil kung matandaan po natin nais din po kasi na mapasailalim sa Witness Protection Program na ito pong mag-asawang Diskaya dahil siguro nakakaramdam na din po sila ng threat o di naman po kayo banta sa kanila pong sariling buhay, lalo pa mainit-init ang kanila pong pangalan po ngayon. So isa din po yan sa mga talagang binubusisi po ngayon ng atin pong mga otoridad kung dapat ba or karapat dapat ba, 'di ba, na sila po ay mapasailalim dito po sa Witness Protection Program na ito, to the point na nagdedebatehan na rin po ito po mga senador po natin kung ano ba ito pong kailangan pong gawin dito po sa usaping ito. Narito pakinggan at panoorin po ninyo ito pong bahagi po ng palitan ng pahayag ni na Senator Erwin Tulfo at nato po si Senator Robin Padilla. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax.
E paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people?